Tag, maraming falls. May mga virgin forest din kami. Yung iba sa amin yung taga dito, hindi pa nakapunta kasi malalayo. Pero pag nakapunta ka na doon, worth it. Worth it kasi yung adventure, yung experience, nandun na lahat. Ang Magkalikong Falls ay under river. Pagpasok mo doon, may isang falls na rin. Meron din kaming ang tinatawag nilang palasyo. Palasyo na galing pa sa Hapon. Makikita mo yung bato, ang lawak, ang laki. Malalaki talaga at saka yung view. Pagpasok mo sa palasyo, akala mo yung palasyo na palasyo, bahay, pero hindi. Bato lahat at saka marami din ugat. Yung Kapugo Falls, may 3 palapag. Yung upper, medyo maliit pero malawak. At saka yung pangalawa, pwedeng may falls din at saka may canyoneering. Pwede din doon. At saka yung last sa baba, malawak at saka ang gandang tingnan. Yung Adgay Falls naman, malamig. Malamig lahat yung mga falls. At saka ang blue, makikita mo talaga ang linis. At saka yung Andap Falls. Yung Sabang Falls din sa Andap. Well, the Andap Valley is really a virgin forest, probably the last virgin forest in our country. Sana ma-preserve yun. Sana ma-preserve yun. Kasi magandang tanawin doon. It's really a forest. It's nature and it's unspoiled. Ang Mariatag, hindi lamang para sa mga hikers. Meron din kaming surfing spot na may beginner po at saka yung advance. Maganda yung alon pag typhoon swell kasi malakas yung habagat, tapos maging offshore yung alon, maganda yung bigay dito sa harap. Pero during amihan, may spot din kami na tago sa hangin, doon sa kabila rin. So kung mahangin sa kabila, doon kami sa kabila. Mahangin sa kabila, doon sa kabila. Ang Marihatag is good for beginner to advance. May mga alon kami dito na pwede pang expert pero seasonal lang. May bagyo, may low pressure area. Yung mangroves, hindi lang sa isang lugar lang. Meron din kaming sa Tugungan, sa poblasyon, na 82 hectares. At saka yung sa Amuntay, meron itong 81.9 hectares. Pwede ka rin doon magbangka sa mangroves. Ang naadri sa among barangay Amuntay is ang mangrove namo. Din mga kinhason, din mga isda nga nagkalain-lain nga mga isda. Labi na ang alimango, daghan ang among alimango diri. Kalain-lain nga mga kahoy, mga kanang sa Tagalog paibon. So ang Banak, ang meaning, barangay Amuntay nagkahiusang mananagat alang sa kalambuan. So ang Banak mo'y nagmanid sa mangrove ug kaning piskids. Gibuo lang kami para lang na ay makakabuhian, dugang kabuhian sa mga tao. Ang among mangroves is naay 81.89 nga ka hectares. Diri sa barangay Amuntay na ami kuan lobster culture. Then nami mga fish cage. Ako membro sa Banak, usa ka mananagat o manguha og sidling ng banagan. Dako ay katabang sa lobster kay ang mga tao na naglisod iya gyud matabangan og magakuan ang mga panginabuhi. Ang katong naglisod iya gyud makuan og baligya nimo makapayat ka og pambugas. May ano kami, may fish cage. Nagbuhi kami ng bangus at saka mga siganid. Ang ginahimo sa Banak mikiglabi sa nagkalain-lahi na mga ahensya.
aron nga makatabang ni sa mga membro. Among giampingan ang among mga mangroves kay mauni ang makahatag og protection kanamo labi na sa panahon sa bagyo, nalayo mi sa ingon pa nga tsunami. Nako, Trisha, masyado ka na yatang madrama. Remember lang hindi pa tapos ang biyaheng to. Liliko pa tayo papuntang dulo hanggang marating ang sinasabi nilang tripak na dinadarayo. Used to be the port before here in Marihatag. Both sides are water. Eventually, through time, nagtataka lang kami dito sa Marihatag kasi nagkakaroon ng isang isla dyan. Because of the sediments that was carried by the water, the sands were transferred there. Kaya it formed into an 11-hectare property. We can really say that that particular portion is a creation of nature, which the LGU has turned it into a tree park. It's very interesting to note that yung dagat mismo ang gumagawa ng islang yan. The patron saint of Marihatag is Santo Niño, the Holy Child. That is why, for that very reason, the Festival of Abaca is really intended for the praise and worship of the patron saint, the Holy Child of Marihatag. In terms of defining faith for the Marihatagnons, I think they have really entrusted themselves to the patron saint in all their movements, taking it as a devotion and a deep belief in God through Señor Santo Niño. And I have found it very easy for them to relate their faith because every now and then there is no other choice. They have to do a devotion, a total devotion to Señor Santo Niño. I would say this is a paradise, a promising paradise, situated here in the northeastern portion of the archipelago. And I hope the leaders, those people entrusted with the powers of the government, would be able to really push this place to progress and development because it's very promising. A coastal town such as Marihatag, we have so much to offer. Sa bawat paglalakbay, ikay meron makikilala. Sa aming pagpunta sa bayan ng Marihatag, kami sa taong ito ay humanga. Siya ay di lamang mandirigma ng alon, siya rin ay magaling magpinta. Kanyang kahusayan sa pag-awit at pagtipa ng gitara, dapat mo rin mapakinggan. Mga paint na ginagawa ko sa ngayon is sunrise, sunset, seasides, yung mountains. Yun yung mga paborito ko kasi yun yung available dito sa Marihatag. Nag-study ako sa MSU, Mindanao State University. And doon, nag-start ako ng charcoal, pencil. Hindi ako nakapagtapos doon. And then, 2 years ago, nag-start ako ng painting. Dream ko na maging icon sa Marihatag. Pero sa ngayon, yung aim ko lang, maybe next year or few years, makapag-exhibit ako ng lahat ng gawa ko. Then, gagawa ng school or something. Actually, late na ako talaga nag-surf. Nag-start ako ng surfing at the age of 26. Na-influence kasi yung surfing dito sa Marihatag is around 2008. We started with 2 boards and then hiram-hiram. And then, ayun, nakabili yung ibahan to, lumago. Isa sa mga ipinagmamalaking kayamanang kalinangan ng lalawigan ay ang pamayanan ng mga manobong mamamayan. Dito sa Marihatag, kultura ay kanilang mas pinapasigla, mas binibigyan ng katangian. Sa kaliwatan ako na Manobo tribe, ang kanako ya sinatian sa tribe Manobo sa kanako lolo, matag tuig maghimo gad na ito ng kahimunan pag sa ulog naan sa katuigan ng sulundon sa
tribong manubo. Kay niya ang gamiton ng una, baboy, kamanyan, buyo, o ining pangayam. Niya maghimo ng bangko-bangko. Ngaon ibutang inlula misa, humang panawag-tawag, panawagon inton mga taghuya ngan siya na lugar, tawago naan, apil ang kana mga ladungan na kanaan mga kaliwatan, human sa pagpanawag-tawag naan, usa, imbitahon itong kanaan mga ginsakupan, kaan, naunin. Dapaw-dapawan nilaong pa, hungit-hungitan, puhan ang sudan, kanon niya, idapaw kan mo yan. Kanon. Ay kuan sa, ay maghimong kahimunan, pinakaubos duha ka adlaw ngadto sa tulo. Pirmi kaan sayaw. Sayaw tigin pahinumdom sidton yaga kandak si ana party. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain sa ating listahan. Sa tingin nyo ba, bayan ng Marihatag, sa larangan ito ay magpapaiwan? Kanilang bayan ay di patatalo pagdating sa produktong marino. Gayun din ang kanilang kalupaan, pagkais, sagana at talaga namang mayaman. Halina't tikman ang ilan sa mga ipinagmamalaking produktong pagkain nitong bayan. Tayo'y huminto muna sa pagsasalita at baka tayo'y maubusan.